Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Booking si Fernandez, walang kawala kay Duterte, Grijaldo. Kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Banat News Files. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, no? Malaking gulo. Grabe, kaya pala ganito ang Pinas ngayon. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin itong interview dito kay PNP Chief Marbel, na kung saan sabi niya po ang taong gumagamit ng drugs o droga ay hindi addict. Naku po At ito pa, si Abalos mga kababayan ay merong neto mamaya bigyan natin ng reaction to. Ano ba ito ni Abalos? Campaign ads ba ito? Well anyway, bigyan po natin ng reaction. Ipapakita ko po mamaya, no? At bigyan po natin ng komento, okay? At President Bongbong Marcos Jr., nako, nag-ala former President Erap Estrada mga kababayan doon po sa, di ba, nung kasagsagan po ng paglilinis ng Manila Bay, no? Itong si dating Pangulong Estrada ay gumawa ng drama na binubuhos muna ng kanyang mga tauhan yung basura. Tapos dito sa may dulo, no? Siya naman po yung dumadampot ng mga basura. Dito naman po sa pagkakataong ito kay President Bongbong Marcos Jr., no? Ito, photo ops mga kababayan or photo shoot sa baha. Wala na, ipakita po natin mamaya yan. And correct me if I'm wrong kung si President BBM ba itong nakikita ko. Okay, eto mga kababayan, simulan na po natin dito kay PNP Chief Marbel na nagsasabing ang taong gumagamit ng drugs ay hindi addict. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng komento to. Let's get very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure? So yan mga kababayan, mas mababa daw sila ng 60% sa crime rate, no? Sabi ng ating mga kababayan, paano hindi kayo bababa ng kahit pa sabihin nating 70% or 80%, no? Sa crime rate ni former PRRD, wala naman po kayong war on drugs. At saka, di ba, sinasabi po ng ating, eto nababasa ko po talaga to, yung mga comment ninyo, binabasa ko po yan. Sabi po nila, no, malamang bababa po talaga ang crime rate kasi isipin mo, protected po ngayon yung mga addictos, no? Yung mga hold-upper, kidnapper, no? Hindi na po on record yan, no ba? Out of the record na. Kasi nga po may sabi nila they are protected. Marami nga pong nagpasalamat dito kay di ba, kay Senator Risa Hontiveros doon po sa post niya. Nakita ko po yung yung mga nagko-comment. Sabi nila, salamat po Senator Risa Hontiveros sa pagtatanggol sa amin. Diba? Pero marami po ang or bumaba po ang crime rate mga kababayan. Pero bakit ganito? Marami po ang nawawalang mga bata, di ba? Marami po ang nawawalang mga bata, mga kababayan, at nagsibalikan na naman po ang mga adiktos. Pero bakit ganon? Yung crime rate nila mababa pa sa kay former PRRD. Ang sagot dyan, wala pa naman po silang ginagawa na war on drugs, mga kababayan. Or, di ba? Hindi nila tinutugis yung mga bad elements of the society, sabi nga kahapon, di ba, ni Representative Corbera, bad elements of the society. For that, pumunta ka sa barangay. Kasi baka mali yung reports natin kasi mas bababa kami ngayon. By 60%? Yun, From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, yung time nila at time namin dito ngayon ng kasi there's no comparison
Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? So yun, mga kababayan, ang tanong, sinasabi niya, bakit daw may mga taong gumagamit ng droga? No? Ito po ang sagot niya. Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadag. So, nagpapadagdag ng oras. Kaya pala mga kababayan, itong may nabasa tayo, di ba? I-share din po natin dito. No? 20 drivers, no? Nagpositibo sa illegal na droga. Kaya naman pala kasi nagpapadagdag ng oras, sabi po ni Marbel, no? So, okay lang pala. Base po sa kanyang pagsasalita, okay lang pala na magkaroon ng ganito, no? Padagdag ng oras. Sa una, ganyan talaga yan, di ba? Padagdag lang ng oras yan. Pero pag na-addict ka na po, it is more than dagdag ng oras na. Naiisip kaya yun ni Marbel, mga kababayan? Naiisip niya kayong sinasabi niya dito na dagdag oras lang? Ibig sabihin, hinahayaan mo lang sila. Diba? Hinahayaan mo lang sila na gawin yan. Kaya naman pala, dumami na naman sila ngayon. Diba? Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon. Mas maganda po sila, sabi niya, mas maganda po sila sa data. Kaya ang ibig sabihin pala, sa data lang kayo maganda. Sa performance, wala. Ang data kasi pumapasok yan, mga kababayan. Kapag meron nagre-reklamo, kapag meron di ba, meron, for example, na kawatan, di ba, or nanakawan, di ba? Pag pumunta yan sa police, magpapablatter, siyempre, data na yan, record na po yan nila. Hindi po ba naisip ni Chief Marbel, mga kababayan, na posible, kaya bumababa ang kanilang crime rate, no? Dahil walang tiwala ang Pilipino or ang ordinaryong Pilipino sa mga pulis. Like for example, ako nanakawan ako dahil wala akong tiwala sa pulis, hindi ko na i-report yan kasi wala rin naman silang gagawin eh. Di ba? Posible yun, di ba? Hindi ba niya naiisip ang ganun? Dapat siguro mag-ano kayo, Chief Marbel. Kapag ganitong sinasabi yung ang taong gumagamit ng droga ay hindi addict, mukhang may problema po kayo, 'di ba? Para sa ordinaryong Pilipino, ewan ko lang sa mga katulad ninyo, sa mga kasi 'di ba, iba-iba naman po ang level eh. Kami mga ordinaryong Pilipino, kayo siguro nandito, tapos may naka-level pang ganito dito. Para po sa amin, mga ordinaryong Pilipino, hindi po normal yung paggamit ng droga, hindi addict. Ako po. Tapos yung sinasabi niyong crime rate, gaya ng sinabi ko kanina, maybe, no? Dahil yung mga data lang kasi ang binabasihan nila para sa crime rate, mga kabayan, no? Sa bagay, yan naman talaga ang kailangan, data. But, no, hindi ba nila naiisip na baka walang tiwala ang ordinaryong Pilipino sa kanila? Kaya lumiit or bumaba ang kanilang data. Dahil ayaw na lang magsumbong kasi wala rin namang mangyayari. Parang gano'n, di ba? Kasi hindi dati takot mag-report. Kasi sige, subukan mong gumawa ng... And data will back you up on Yeah, that. of course. That it's Eto mga kabayan, dati raw takot mag-report. Ano takot mag-report? Mismong sa barangay pa nga lang, di ba? Sa barangay pa nga lang, meron ng nagtitipon-tipon na sila para isurrender yung sarili nila. Kaya mas marami talaga yung recorded noon, mga kababayan, no? Takot. Ako hindi po ako naniniwalang takot mag-report pag maraming crime rate. Ibig sabihin, mga kababayan, pag maraming data kang nakukuha, ibig sabihin, no? Hindi takot mag-report yung taong bayan. Hindi takot mag-report yung ordinaryong Pilipino, no? Logically. Kasi dumami yung data mo eh. Ibig sabihin, maraming nagre-report, marami, di ba? Paano mo naman isasabihin
'di ba? Bumaba tapos walang data. 'Di ba? Doesn't justify what Marvel's saying here, 'di ba? Hindi niya po eto pakinggan natin. It's down, what again, sir? 60, 60%. 60. Wala lang mga kabayan. Ano ba ang gusto kong i-point out dito? Kasi parang sinasabi nila dito na sila na ang may pinakamagandang record, no? Oo. Sila na po ang may magandang crime rate, no? Dito sa sa Pilipinas sa pamumuno nila. Well, anyway, ano po ang masasabi niyo diyan kay Marvel? Mukhang eto nga po yung caption, no? Lutang moments ni PNP Chief Marvel. Nako. Tapos ito sa baba, ang taong gumagamit ng drugs ay hindi addict. Grabe po, grabe Kaya pala ganito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, di ba? O lumakas ang loob ng mga hinayutak na ito dahil po sa mga ganitong statement that somehow parang sinasabi nilang we are your protectors. Don't you worry, we are your protectors. Do what you want. Parang ganun, di ba? Alang, well, anyway, eto. Si Abalos, pakinggan po natin mga kababayan, no? Kasi si PNP Chief Marvel, under po yan ni DILG Secretary Abalos nung DILG Secretary pa ito Yung patuloy na pagbaba ng mga krimen mula 2022, si Abalos yan. Yung isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa, si Abalos yan. Uy. Yung binigyan ng pagkakataong magkatrabaho ang mga preso paglaya nila, si Abalos yan. Yung patuloy na pagbigay ng bagong fire truck, Yan mga kabayan, hindi pa nga lumalaya, may trabaho na di ba? Yung pag-witness pa lang against kay former President Duterte, trabaho na po yan, di ba? Grabe nga at pagtayo ng fire station sa buong bansa, si Abalos yan. Mayor ng Mandaluyong noon, DILG Secretary ngayon. Yan si Benhar Abalos. Kita nyo po yung yung bibig, no? Ngiwi ng ngiwi, mga kabayan. So, that's the sign. That's the sign, mga kabayan. Ano bang gusto kong iparating sa inyo dito? Dating secretary, no? Sa DILG, Secretary Abalos. Tatakbong senador. Alams na po natin to. Diretso na po ito sa Inodoro. Baka magkamali pa kayo, magingiwi lahat ng natin. Magingiwi lahat ng mga senador. Baka kasi, di ba, pag nandun ka na, parang virus. Pag nandun ka na, baka kalat yan. Parang bulok na kamatis, di ba? Pag ikaw ay bulok, no? At hinalo ka doon sa mga hindi bulok, there's a chance that yung mga hindi bulok ay ma-infected, no? Ma-infect, no, ng virus, no, ng bulok na ito. So sana wag na po natin padamihin to. Instead, yung mga tatakbo na sa palagay nyo ay wala namang ginagawa, no, yung paupo-upo lang, naghihintay ng sweldo, wag na po nating iboto, mga kababayan. Okay? Yan, eto nang last nating pag-uusapan bago natin i-play yung video, no? Eto po, panoorin po muna natin. Pero ito, si President Bongbong Marcos Jr. Eto naman, photographer yata ito Eto. Tingnan natin kung tatawid ba sa baha. Thank si Mig. Baby. Si Mig. So yan mga kabayan, yan po yung sinasabi kong nagmala Erap Estrada, no?
O ito, hanggang photoshoot lang naman pala. Hindi naman pa. Kasi tingnan niyo yung forma, mga kababayan. No? Diba? Kung tatawid ka, syempre nakabota ka dyan. Pero ito, grabe ang pormahan dito. Photoshoot, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Kaya, ay nako. Pero anyway, ito na mga karibin natin. Sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Fernandez, ginagawa pong showbiz ang politika, nagtapang-tapangan, no? Ito po, ang sabi niya po kay Duterte, kay Pangulong Duterte, deception in the highest form. Hindi, no? Alam mo ba ibig sabihin niya? Nagtatanong lang, wag ka, high blood ka kagad. Parang si ano lang to, parang si President Bongbong Marcos Jr. yung, di ba? Sinasabing siya daw ay na-deceive ni Vice President Sara Duterte. No? So, dito naman po, dating Pangulong Duterte naman ang nag-deceive. So, to the highest form, maybe dahil po gusto sigurong sabihin dito ni Fernandez na nabudol ni Pangulong Duterte ang lahat ng Pilipino. No? Dinisib daw di ba? Baka kayo ang nambubudol sa Pilipino. Dapat kasi talaga mga kabayan, itigil na po itong tuwadkom na ito, di ba? Wala rin naman pong mapapala ang taong bayan dyan, gastos lang po yan, no? Mas maigi pa, ibulsa nyo na lang yung pera. Fernandez at Abante, ibulsa nyo na lang. At least makikita namin na totoo nga. Nagtatanong lang kung alam mo ibig sabihin yan. Deception in the highest form. Ayon kay Dan Fernandez, Rody Duterte, trick cops into killing drug suspects. Trick. Nilinlang ni Pangulong Duterte ang mga pulis. Yung mga general, colonel, lahat po ng pulis, nilinlang niya para mapatay ang mga drug suspect. Hindi, no? Masyadong tama, correct. At ito pa po isa, no? Eto na mga kabayan, nagtataka tayo dito sa mga politikong ito. Ano ba ang gusto nyo? No? Dumami itong mga adikto sa ating bansa. Or bigyan sila ng example na wag nang maging adiktos. No? Ngayon, mga kabayan, dalawa lang kasi yan Sabi nila, kapag ikaw daw ay galit, no? Dito muna tayo sa hindi galit para may medyo light. No? Kapag ikaw ay hindi galit kay Pangulong Duterte, isa lang po ang ibig sabihin niya. Ikaw ay matinong tao. Law-abiding citizen ka. No? You care about your family, your daughter, son, no? Yung mga next generation, you care about them, no? Ano pa? Maybe mahal mo ang Pilipinas, di ba? Yan mga kabayan, kung mayroon pa akong nasabing hindi nasabi na medyo alam sa tingin nyo ay pwedeng maging rason, paki-comment na lang po, no? At eto pa, kung ikaw naman po ay galit kay dating Pangulong Duterte, eto naman po ang mga rason, possible reason nasagasaan yung negosyo mo, ba? Ikaw ay addictus, your business is related to drugs, di ba? Mayroon kang bahid ng korupsyon, ano pa, di ba? Yan po kasi yung pinaglalaban ni Pangulong Duterte, di ba? Wala kang pakialam sa next generation, di ba? Gusto mo lang magpayaman, kawatan ka, parang gano'n. Kung mayroon pa po akong nasabi, mga hindi nasabi na posibleng rason, i-comment nyo na po, mga kababayan. Kasi, yun po ang nakikita natin dito kay Fernandez, mga kababayan. Maybe, whatever reason, na nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan itong si Fernandez, Abante, Risa Hontiveros, about what former President Duterte did to the country, no? The bright side, kung baga. Pero hindi nila nakikita yun Kasi kahit gaanong ka-bright, no? Kahit nakakasilaw na yung brightness
hindi po hindi po sila maano kasi may nakatakip po sa kanilang ano eh. Ha? May nakatakip pong pera sa kanilang mga mata kaya hindi po talaga nila makikita, no? Yung kabutihan na ginawa. Okay? Well, ano yung mga kabayan, ano naman po yung opinion, reaction patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba. Maraming salamat po.